I'm the one who should ask that. What's going on with you? Is there something I need to know? Galit na baling ko kay Allen, lalo na at nasa likuran niya si Luis na bigla na lamang namutla. Selena, matigas na bulong sa akin ni Skipper mula sa aking tabi na may halong babala. Huli ko na na-realize ang aking sinabi. Fuck! Napansin ko rin ang pamumutla ni Allen at hindi magkaintindihan kung saan titingin. What do you mean? Tanong niya na halos hindi ko na marinig dahil sa sobrang hina nito. Nothing. I'm sorry. Kaagad kong hingi ng pasensya, kasabay ng paghinga ko ng malalim. Dahil sa kagagahan ko ay baka maghinala sila na may alam na ako sa kalokohan nilang ginagawa. Halika na Selena, magkwentuhan tayo. Napa-thank God na lang ako sa isip ko dahil sa biglang pagyaya sa akin ni Maisie. At sa wakas, ay makakaalis na rin kami mula sa masikip na lugar na to. Honey, let's go home. Nanigas ako mula sa kinatatayuan, and so was Maisie when Allen suddenly called me. Nakakainis? Maisie slowly turned to me as her eyes filled with questions. I just took a deep breath and turned to Allen again. Go ahead, mauna na kayo ni Luis. Skipper was with me. Walang emosyon kong sagot kay Allen. Napansin ko naman ang biglang pagtalim ng kanyang mga mata, kasabay ng pagbaling niya kay Skipper. Skipper, on the other hand, didn't seem to care about what was happening right now, and just shrugged his shoulder as he stared at me. We're not done yet. We'll talk later, Allen replied as he walked out of the place, and I could feel anger in his voice, but I didn't care about his fucking anger. Ang intindihin niya ay ang galit ko. Humandang silang dalawa ni Luis sa akin. Can you please explain what's really going on here? And who was that guy who called you honey? Sabi ko na nga ba at kukulitin ako ni Maisie tungkol kay Allen. He's my gay boyfriend. Magkasabay silang nasa mid ni Cedric mula sa aming pagkain dito sa isang exclusive restaurant dahil sa kanilang narinig mula sa akin. Skipper, on the other hand, didn't seem to care as he sat beside me and just kept eating his food. Gutom na gutom. What the F? Napamura si Cedric at hindi makapaniwala sa aking sinabi habang inaabutan niya ng isang basong tubig ang kaibigan ko. May pagka-gentleman pa rin naman pala ito. But what happened to him earlier? Is he sick? It's a long story. Kibit balikat ko na lang sagot sa kanilang dalawa at muling nagpatuloy sa aking pagkain. How about the two of you? Tanong ni Cedric na kamuntik ko nang isuka ang nalunok kong pagkain. Narinig at nakita ko naman si Skipper mula sa aking peripheral vision na nagmamadaling damputin ang baso ng tubig dahil sa kanyang pagkasamid. Ha, this is exciting. Nakangising sabi ni Cedric, kaya naman umakyat ang init sa magkabila kong pisngi. Ano naman ang nakaka-excite doon? It may be complicated. Sabat naman ni Maisie. Hindi ako nakasagot. I know that this situation with the Skipper and I is too complicated and we can't rush our actions. Napakagatlabi ako nang maramdaman ko ang kamay ni Skipper na sumalikop sa aking kanang kamay mula sa ilalim ng lamesa. Tumambol ng malakas ang aking dibdib at pakiramdam ko ay maiihi ako. Iba ang hatid sa akin ng mainit niyang palad na nakasalikop sa aking kamay. Pakiramdam ko ay may pagdiriwang sa loob ng aking puso. Chapter 22. Boyfriend. I'm very confused. What do you think happened to Cedric earlier? Bakit siya nagkaganon? He's scary and I'm scared for my best friend's situation. Nag-aalala kong sabi kay Skipper. Habang kami ay naririto ngayon sa loob ng aming kotse at nasa labas naman ng condo building ni Cedric. Hiniling ko kay Skipper na sundan ang dalawa hanggang sa makauwi. Dahil hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin ako mapalagay para sa kaligtasan ni Maisie. Kahit sinabi na niya kanina na okay lang siya at kaya na niyang i-handle ang kalagayan ni Cedric. How could she say that? Samantalang kanina ay muntik na siyang manganib, kundi lang kaagad kaming dumating. Nakita naman namin na okay na si Cedric, pero paano kung bigla ulit siyang sumpungin? Don't worry,
I'll find a way why he became like that. For now, we have to go home. The night is getting longer, and you need to rest as well, since you've definitely tired from our whole day activities. Sabi niya habang pinapaikot na niya ang manibela at inaalis na sa lugar. I was touched by what he said. Parang hinaplos ang aking puso sa kaalamang nag-aalala siya para sa akin. Up until this moment, I still couldn't believe that Skipper and I had such a wonderful experience. Samantalang noong mga bata pa kami hanggang sa tumuntong kami sa high school, ay kulang na lang sabihan niya ako na nakakadiri ako. May sakit ako kaya kailangan niya akong iwasan. I remember how many times I used to make a way for him, to notice me and to chase after him, as if I were a fucking dog. I've sworn those days in my life and promised to forget everything that happened to me. Forget all the hurts at lahat ng mga naging katangahan ko sa kanya noon. But what happened now? Bakit biglang nabago na naman ang ikot ng mundo? Hey, it looks like your mind isn't here. Bigla akong natauhan nang magsalita si Skipper mula sa aking harapan at halos gahibla lang ang layo ng kanyang mukha sa akin. Hindi ko mahagilap ang aking sasabihin dahil sa mga mapupula niyang labi na nagpapauhaw na naman sa akin. We're here. Your boyfriend is out there waiting for you. Sabi niya at kaagad na siyang lumayo sa akin at lumabas ng kotse. Na-realize ko na tinanggal niya lang pala ang bakal ng suot kong seatbelt kaya napakalapit niya sa akin kanina. Heist, boyfriend, but another guy and still isn't him. It's too late. Where else did you two come from? Sa ganitong oras ng gabi? Yan ang salubong sa amin ni Allen habang tila naninigas na apoy sa galit ang kanyang mga mata na nakatitig kay Skipper. I glanced at Skipper who was beside me. Maaliwalas naman ang kanyang mukha habang nakatitig din kay Allen. I can see a little smile playing on his lips. I miss my best friend so we stayed at the restaurant and had a long talk about the things that happened in our lives when we were apart. That's all. Inis kong sagot sa kanya at tangka ko na siyang lampasan nang bigla niyang hawakan ang kaliwa kong braso ng mahigpit. Bahagya akong napadaing. Don't you dare touch her like that. Kaagad na binawi ni Skipper ang aking braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Allen at halos nagigitnaan na nila akong dalawa. Is that so? Singhal at nakangising tanong ni Allen habang nagpapalipat-lipat ang kanyang paningin sa aming dalawa ni Skipper. Kumabog ang aking dibdib. Nakakahalata na kaya siya. Pero kahit ganun ay mas nangingibabaw pa rin ang galit na nararamdaman ko sa aking dibdib para sa kanya. Matapang ko ring sinalubong ang kanyang mga mata. Why? Is there anything else? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Sa madilim na paligid ay nababanaag ko ang paggalaw ng kanyang panga. Maybe you have something you wanna tell me? Sarkastiko niya ring sagot sa akin habang lumilipat ang kanyang paningin sa aking braso na ngayon ay si Skipper na ang may hawak. Kinakabahan man ako pero hindi ako pwedeng magpatalo. Maybe you're the one who have something you need to tell me? I said as I stared at him intently. Hindi kaagad siya sumagot at matagal siyang tumitig sa akin. Tila ba inaarok niya ang nilalaman ng aking isipan. Sweetheart? Napabaling ang aking paningin sa pinto ng mansyon at bumungad doon si Mami na may napakagandang ngiti sa kanyang labi. Naramdaman ko naman ang pagbitaw ni Skipper sa aking braso at bahagya siyang lumayo mula sa aking likuran. Ma'am, why are you still awake? It's already late. Sinalubong ko kaagad si Mami at humalik sa kanyang pisngi. Naiwan naman sa labas si Allen at Skipper. I should be the one to ask you that. Where have you been? With your bodyguard. Magiliw pa ring tanong ni Mami na may kasamang pagsulyap sa pinto ng mansyon. Napansin ko ang bahagyang diin ng pagbigkas niya sa salitang bodyguard. We went to the mall after our photoshoot. And you know what, Mom? I didn't expect to see my best friend Maisie there. Oh my God, and with her childhood boyfriend Cedric. I can't believe that until now they were still together. Masaya kong kwento sa kanya sa nangyari kanina sa mall. Oh, really?
Bahagya namang nagulat si Mami habang di pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi. Yeah, Mami. I really miss her so much and I'm planning to go to her house sana. Pero kusa na kaming pinagtagpo ng tadhana. Maliit lang ang Manila, sweetheart. Hindi malayong mangyari ang bagay na yon. Kahit na, Ma'am. Okay, so nag-dinner na ba kayo? Kanina ka pa hinihintay ni Allen. Bakit nagkahiwalay kayong dalawa? Tanong ni Mami habang nakatutok ng mariin sa aking mga mata. Muli rin siyang sumulyap sa pinto ng mansyon. Lumingon din ako doon pero hindi ko na makita ang dalawa mula sa labas. I wonder why it took so long for Allen to come in here. Are they both talking? And what are they talking about? Do you have something you wanna tell me? Napalunok ako sa tanong ni Mami at sa klase ng pagtitig niya sa akin. About what, Ma'am? You know what I'm talking about. Bahagya akong natigilan sa sinabi ni Mami. Alam niya kung ano ang meron sa amin ni Skipper noon. She knew how I felt for him back then. I was only in elementary school when Mami first saw the love letters I was writing for Skipper. Na noong mga panahong iyon, ay crush pa lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. I secretly put those love letters in Skipper's bag cause I admired him so much. But when I saw that he was just throwing them away without even reading, I stopped giving him that. I was still writing, but I just kept it in my own cabinet at bahala na siya doon dumami at mabulok. My parents also knew that Skipper was the only reason for my perseverance in my high school education at sa mga pagsali ko sa iba't ibang activities. So maybe I felt like they were just letting me do whatever I wanted to do with my life. Cause maybe they thought Skipper was good to me back then. Medyo tumataas ang grades ko noon kahit alam naming lahat na bobo talaga ako sa lahat ng bagay. Sweetheart, untag sa akin ni Mami at natauhan naman ako mula sa malalim kong pag-iisip. No, Ma'am, I told you, naka-move on na ako. I don't wanna go back to the past. For now, Skipper and I are just good friends. So you have nothing to worry about. Nakangiti kong sabi kay Mami. Naalala ko rin kasi ang paulit-ulit na paalala sa akin ni Skipper tungkol sa aking paligid sa ngayon. I'm so sorry, Mami. I don't wanna lie to you. But I also don't know what's really going on around us. I'm also confused and don't know why I trust Skipper so much. Despite the pain he has caused me in the past, why until this moment, I still take his side. Hanggang sa ngayon, ay siya pa rin ang pinaniniwalaan ko. Is that so? Yes, Ma'am. Nakangiti ko pa ring sagot sa kanya. Aakyat na po ako. I need to rest. Matulog na rin po kayo. Good night, Mami. Oh, sige na nga. Magpahinga ka na. Muli akong humalik sa kanyang pisngi bago siya tinalikuran. Ramdam ko pa rin ang paghabol niya ng tingin sa akin. But I didn't look back and I kept going up the stairs. Pagdating ko sa itaas, ay natanaw ko naman ang pagpasok ni Allen sa loob ng mansion. I barely hid on the wall and watched Allen and Mommy's every move from the living room. I saw them talking and their faces turned upstairs to where I was. So I immediately hid in the wall. Sa muli kong pagsilip ay patungo na silang dalawa sa kitchen. Kinukutuban ako at gusto kong malaman ang kanilang gagawin at kung ano ang kanilang pag-uusapan. Bababa na sana ako para sila ay sundan nang maramdaman ko ang mahihinang yabag sa aking likuran. Hey! Napalingon ako sa aking likuran at doon ay bumungad sa akin ang fresh na fresh at mukhang kagagaling lang sa shower na si Luis. Ano? Naghahanda na ba ulit siya para laban nilang dalawa ni Allen? Hi! Wow! You look fresh! I greeted him with a smile on my lips as my gaze shifted around his body. He wears only white sando and cotton shorts. Napakaganda ng kanyang katawan. Alagang gym, pero sinayang niya lang. Mukha naman siyang nailang sa ginawa kong pag-examine sa kanyang katawan at hindi makatingin sa akin ng tuwid. Mukhang may laban kang pupuntahan na. Malambing kong saad sa kanya at mas lumapit pa na halos isang dangkal na lamang ang aming pagitan. Ha? Siya naman ay mas nailang pa at tumungo. Do it well.
I'll support you there very much. Sarkastiko kong sabi sa kanya. Sabay tapik ng marahan sa kanyang braso at saka siya nilampasan. Baka kasi hindi na ako makapagtimpi ng sarili ko at masabunutan ko siya. Siguro ay sabunot din ang igaganti niya sa akin. Tss. Nagising ako sa ingay ng aking cellphone. Who's this? Tanong ko sa napapaus ko pang tinig, and I didn't even bother to look at my phone's screen. My eyes are still closed. Seriously, tanghali na po, Miss Selena Montgomery, pero mukhang kagigising mo lang. Beshi! Napangiti akong bigla at tila nabuhay ang aking dugo when I recognized my sis' familiar voice. Good morning, Miss Beautiful. Oh my God, you really don't know how to joke. Kidding. Binawi, kunyari ay ngumuso ako. Kidding again. Masaya niya uling sagot kaya nakahinga naman ako ng maluwag dahil mukha nang maayos ang nagdaang gabi sa kanila ni Cedric. Wala, sinabi mo na eh. Kunyari ay nagtatampo akong parang bata. Maganda ka naman talaga, needless to say. Okay na, that's accepted. So, bakit ka napatawag? Well, we meet again today. Excited kong tanong sa kanya. Wala pa naman siguro kaming gagawing activity ngayon ni Mami dahil wala naman siyang nabanggit kagabi. Nope. May trabaho kami today. I'll just ask you a favor if you can. If it's okay with you. If you just want to. Oh, what is it? For you, I'm totally free. I'll do it right away. Hindi ka pa rin nagbabago. Oh my God, gusto kitang yakapin. Sigaw niya rin mula sa kabilang linya. Di ko tuloy napigilan ang maluha. Me too. I wanna see you right now. I want us to go out and hang out again. As if we were doing the same thing. I wish we could bond again with Cedric and the skipper just like the old times. Naiiyak kong sabi sa kanya, pero napansin ko ang pananahimik niya mula sa kabilang linya. Beshi, is there a problem? Napabangon na ako mula sa pagkakahiga ko at naglakad patungo sa terrace ng aking silid. Sumalubong sa akin ang mataas na init ng araw. Tanghali na nga. No, nothing. Nag-aalala ako. Nang mabasag ang kanyang tinig. You have a great idea and I want to do that too. But not for now. Is this about Cedric's condition? Can I help you? We can take him to a good doctor. Our family has its own doctor. Offer ko sa kanya at di ko mapigilan ang di mag-alala ng sobra. Lalo na sa nasaksihan namin kahapon na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako makaget over. Don't worry, his parents had taken him in there. He would stay in their home. Doon ko na lang siya bibisitahin. Sila Tito Leon Drake and Tita Cecil na ang gumagawa ng paraan para mapagamot siya sa dalubhasang doktor. It's good for him para mas mabantayan siya and taken care of by his own parents. Don't worry, all we have to do right now is pray to God. Cedric was very kind even though he was a bully back then. Sorry, and we know our God will not forsake him. I hope so. Thank you, Besh. Looks like something has changed for you now. Pag-iiba niya sa usapan. Oh, really? Matino na utak mo. Humalakhak siya ng malakas. Che? Kunyari ay tampo ko sa banat niya. Alam ko naman na boplax ako noon pero hindi na ngayon, no? Kidding. Yeah, I know, right? Sabay kaming natawa sa aming kalokohan at muling gumaan ang aming paligid. By the way, yung hinihingi kong pabor. Maybe it's time for us to be together again and bonding again? Oh yeah, was it again? I looked down below and I was a bit surprised when I saw Skipper there, leaning against the hood of the car, and he was staring at me too. Cedric has a friend. Napababa ang aking paningin sa suot kong 90s. Bigla kong napatakip sa aking dibdib dahil nakita kong nakabakat doon ang magkabilang bundok. Maikli din ito at baka mula sa ibaba ay nakikita na niya ang aking panloob. My jaw almost dropped when I could see him dumb grinning at me. Pwede ba? Visit ka?
Inis kong sigaw kay Skipper sa ibaba. What? Bigla akong natauhan sa aking sinabi nang marinig ko ang tila nagulat na tinig ni Maisie mula sa kabilang linya. Beshi, that's not for you. Yung aso sa ibaba nakakainis? Tinatahulan ako. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Aso? May aso na kayo? Pero wala naman akong narinig na tumahol. Meron. Sumabay sa pagsasalita mo kaya hindi mo narinig. Ganun ba? So yun nga, Cedric has a friend. Sinamaan ko ng tingin si Skipper at saka muli na akong pumasok sa silid. Getting married this coming week and Cedric and I are one of the bridesmaids. And ang kaso, kulang pa ng members so I thought of you and Skipper. Pwede ba kayo? Please? What? Bridesmaid? Oh my God, gusto ko yan. Kailan? Saan? I'll send you the invitation card and the full details of the wedding are already there. Okay, that's great. I'll be Skipper part. Naputol ang aking sasabihin nang may kumatok sa pinto ng aking silid at kaagad din itong bumukas nang hindi man lang hinihintay ang aking sagot. Good morning, honey. Maaliwalas na mukha ni Allen ang bumungad sa pinto at tuloy-tuloy na pumasok dito sa loob ng aking silid. He greeted and immediately came to me and gently kissed my cheek. Ni hindi man lang siya nailang sa aking itsura na halos kita na ang aking kaluluwa. Para bang sanay na siya sa akin. Or maybe he doesn't really feel lust or attraction when a woman's body is in front of him. Besh, hello? Are you still there? Tinig kong tawag ni Maisie mula sa kabilang linya. Besh, yeah, I'm fine with it. I'll just wait for the invitations, okay? Sagot ko habang nakatutok ang aking paningin kay Ellen. Nainabot ang aking robe na nasa paanan ng aking kama at saka muling lumapit sa akin. Thank you, Besh. I'm really excited kasi magkakasama ulit tayo. Oh my God, finally, after 7 years. Natawa ako sa klase ng kanyang pagmumura. Marami na rin ang nagbago sa kanya, pero siya pa rin ang napakabait kong best friend at totoong kaibigan. Dahil hindi pa rin niya ako nakakalimutan at ako pa rin ang nag-iisa niyang best friend. By the way, we have the last rehearsal to do. I hope you could come, bukas na yon, para malaman natin yung gagawin natin sa araw ng kasal. Yeah, I know that. Asahan mo na makakapunta kami. Natatawa kong sagot habang isinusuot sa akin ni Allen ang aking robe. Thank you, Besh. Bye! Alright, huli kong paalam at saka ko pinatay ang aking phone at inihagis ito sa ibabaw ng kama. Anong meron? Tanong ni Allen habang binubuhol niya sa aking harapan ang tali ng robe. Wedding at magiging abay ako sa kasal. Oh, that's good. I'm free to be your partner. Ow, ask him first if he agrees that you will replace him as my partner. Napatayo ng tuwid si Allen dahil sa kanyang narinig. Who? Seryoso niyang tanong sa akin. Skipper. At doon muling nagdilim ang kanyang mukha. Why do you have a problem with Skipper? Tanong ko sa kanya habang nauuna ako sa kanyang maglakad pababa ng hagdan at siya naman ay nasa aking likuran. Nothing, but I'm your boyfriend, so I should be your partner for that fucking wedding. Watch your words. Napalingon ako kaagad sa kanya at sinigawan siya dahil sa inis. Bakit kailangan niyang murahin yung kasal na yon? Kanina pa siya nanggigigil sa inis at kanina pa siya sigaw kung makipag-usap sa akin simula pa sa aking silid. Natahimik naman siya pero madilim pa rin ang kanyang mukha at tila nagtitimpi pa rin ng kanyang galit. Skipper is also a friend of Cedric and Maisie, so I couldn't do anything if they pick him up to be my wedding partner. Pero hindi naman sila ang ikakasal. Giit pa rin niya kaya mas narindi pa ang aking ulo at nagsisimula na rin akong manggigil sa inis sa kanya. My God, Allen, it's just a wedding. Ano bang ipinagpuputok ng butsi mo dyan? Sigaw kong muli sa kanya at saka ko siya mabilis na tinalikuran. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagkamali ako ng paghakbang sa hagdan. Fuck! Napamura ako nang sumubsob ako pa ibaba. Selena! Dinig kong sigaw ni Allen mula sa itaas. I closed my eyes and was ready to drag myself down from this fucking hard rock stairway.
But suddenly, a strong arms swirled around my body and hugged me tightly. Are you okay? Isang baritonong tinig ang nagpadilat sa aking mga mata. Napasinghap ako ng mukha ng nag-aalalang si Skipper ang bumungad sa aking harapan. Skipper? Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib dahil sa pinaghalo-halong nerbiyos, gulat at takot. Pero napalitan din ito kaagad ng kapayapaan dahil sa init ng mga braso niyang nakayakap sa akin. Bitawan mo ang girlfriend ko. Kaagad hiniklas ni Allen ang aking braso, kaya napakawalan ako ng kusa ni Skipper at si Allen naman ang yumakap sa akin ng mahigpit. Malakas pa niyang itinulak sa dibdib si Skipper, pero hindi man lang ito natinag mula sa kanyang kinatatayuan at madilim ang mukha habang nakatitig ng mariin kay Allen. What the hell, Allen? He saved me, pero ikaw pa ang galit. I screamed at Allen and pushed him so hard upang makawala ako sa kanya. And when I succeeded, I quickly went downstairs. You're just a low-class bodyguard, so put your dumb self in the right place. I watch your every fucking move. Dinig ko ang mariing paghuhusga at babala ni Allen kay Skipper, kaya napahinto ako mula sa aking paglalakad at napalingong muli sa kanilang kinaroroonan sa may gitna ng hagdan. Allen, stop it! Sigaw ko kay Allen pero hindi man lang nila ako nilingon. Nagsukatan ng tingin ang tila nagliliyab nilang mga mata. Parehong nakakuyom ang kanilang mga kamao at gumagalaw ang pareho nilang mga panga. Pakiramdam ko ay magkakaroon ng sabong dito sa loob ng mansyon. Sweetie, what's that noise? Para kayong mga nasa bundok. Why are you all guys yelling? Mommy suddenly came out of the kitchen. Mommy, kasi yung dalawa, pinagsasabihan ko lang tita ang bodyguard ni Selena. Parang medyo lumalaki yata ang bilib niya sa sarili niya. Parang wala na siya sa tamang posisyon kung umasta. Biglang singit ni Allen habang naglalakad na siya palapit sa amin. Si Skipper naman ay bumaba na rin ng hagdan at walang emosyong naglakad palabas ng mansyon. Kumirot ang aking dibdib. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Naaawa ako sa kanya na hindi ko alam. Siya ang may kagustuhan nito, na ilihim ang aming relasyon kung meron nga ba. What are you talking about, Selena? What's going on? Ma'am? Bigla akong natauhan at napabaling kay Mommy. Ma'am, Skipper is my friend. He's just protecting me. I almost fell downstairs and he just saved me. There's nothing wrong with what he did. Ang mali ay ang pabayaan niya ako doon at kung ano pa ang mangyari sa akin. I might even die there. Ang OA mo, Selena. What the hell? Napanganga ako sa isinagot ni Allen. OA? OA lang ang nangyari sa akin kanina. I couldn't stop myself from shouting at him. I can't fucking believe him. He's so impossible. I was hurt by what he said. I wanna cry in pain. Doesn't he care about me? Gusto ko siyang pagsusuntukin sa galit. Gusto na ba niya akong mamatay? You can't fall down the stairs if you don't insist on what you want. If you're not defending your poor bodyguard. Nagpanting ang aking tenga sa kanyang sinabi. He's not just my bodyguard. He's my friend too. And what's your problem with the poor? I don't care if he's the poorest person on earth. See, look at yourself. That's how you defend that man, Selena. Kaibigan nga lang ba? Natigilan ako sa kanyang sinabi. Mas lumapit pa siya sa akin at tumitig ng mariin sa aking mga mata. Or you still love him till this moment? Saad niya sa nanguusig niyang mga mata. I swallowed and couldn't find the words to answer. He knows it? Does he already know about Skipper? He already knew Skipper was my past. Ang lalaking iniyakan ko gabi-gabi sa kanya noong ako ay bagong salta pa lamang sa Amerika. How? Kay Mommy ba? O nahalata na niya? But what he said was true. Hanggang sa ngayon ay mahal ko pa rin si Skipper. It didn't disappear. The feelings I had for him were deeply rooted in my heart. Enough, Allen. Let's talk later, okay? Inawat na ni Mommy si Allen. Saka pa lamang ito bahagyang lumayo sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nananatili pa ring nakatitig sa akin at ngayon ay nablangko na itong bigla. Wala na akong mabasang kahit anong emosyon. Yes, tita. Sagot niya at saka niya kami tinalikuran at umakyat sa hagdan. Sa railings sa itaas ay natanaw ko doon si Luis habang nakatanaw dito sa aming kinaroroonan sa ibaba. Mag-breakfast ka na, Selena. Tanghali na. I'll just talk to Allen, okay? Walang emosyong paalam sa akin ni Mommy. At hindi pa ako nakakasagot ay kaagad na siyang sumunod paakyat sa hagdan. At binalot na naman ako ng kuryosidad. Ano na naman kayang pag-uusapan nila? Gusto kong malaman ang kanilang pag-uusapan. Mabilis din akong humakbang para sana ay sundan sila. Ngunit bigla akong napalingon sa pinto ng mansyon nang makarinig ako ng mga ingay doon. Ate Selena! Sure love? Nakita kong naghahabulan ang magkapatid na Skipper at Sure love. What the hell? Sure love? Ate Selena! OMG! Sorry na miss agad kita. Bibong sigaw ni Sure love mula sa pinto ng mansyon. Love? Saway naman sa kanya ni Skipper habang nakayakap ang braso nito sa bewang ng kanyang kapatid at pinipigilan ito mula sa pagpasok. Let her in, Skip. Nakangiti kong sabi at saka ko sinalubong si Sure love. Ate! Sigaw ni Sure love nang makawala siya mula sa kanyang kuya at sinalubong niya ako ng yakap. Napayakap pa rin naman ako ng mahigpit sa kanya.